we go. So, nasa chapter 32 po tayo ng book 2. Nasa book 2 po, page 34 ng book 2. So, I think hindi po ata nag-audio. Di ko na maalala actually yung previous po tayo na makinig ng Korean sounds, ng Korean accent, ng Korean sentence, ng Korean dialogue. Kasi part po yan sa listening test, okay? Dapat masanay po tayo kung paano magbigkas ng Korean words ang mga native Korean. Hindi lang po kung paano bigkasin ng iba. Kasi yung audio po is Korean speaker. Okay? So kung paano nila basahin ng mga words, dapat dun po tayo sumunod. Okay? So let's play yung audio ng dialogue po. 32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. Ayan. So, ito po yung dialogue ng chapter 32. So, per chapter, may dalawang dialogue. So, dito, napapractice po natin ang listening po. So, dito, may ipapakita po ako na slides related po sa paano magbasa ng tama ng Korean words. Okay? So, meron po tayo dito, nalaman nyo po yung initial sound ng consonant, yung final sound ng consonant, yung medial sound ng consonant. So, yung mga Hangul, of course, there are reading rules din po. Hindi lang po yung initial and final sounds, meron din po silang pronunciation rules din po, which is, for example, dito po sa dialogue, kung narinig nyo po yung audio, kung sumunod kayo sa audio kanina, yung bigkas po ng word na ito, kung binasa po natin itong word, wait, highlight ko po, boknal. Kung tayo lang po yung mag-romanize ng word na ito, which is hottest day of the year, ang ibig sabihin ng boknal, pag tayong Filipino, ginawa nating romanization, ito po, for sure, naka-romanize po siya na ganito, no? Ay, wala, malaki. Naka-romanize po siya ng ganito. Kasi ganyan po tayo natuto mag-Hangul, right? So, B-O-K-N-A-L, boknal. Pero yung bigkas po kanina is 봉날. 봉날. 오늘은 봉날이에요. Yung K, nasaan? Nasaan yung K? Bakit naging NG? So ito po, meron po tayong nasalization rules. Ito, hindi tinuturo sa libro. So, kung okay sa inyo, ipapakita ko po sa inyo yung ibang nasalization rules, which is meron po tayong nasalization rules, depende sa consonant na magkatabi. Okay? So, dito, isashow ko ulit yung slides. So, dito, meron po tayong nasalization rules. Wait lang. Hindi pala siya complete. Wait lang po ha. Hindi pala siya kompleto. May kulang na isang slide. Okay. Hold on. Edit lang po ni Sansing Nim. May kulang na one slide po. Yan. Okay, slide show ko ulit. Ayan. Meron po siguro sa inyo na nagtataka bakit itong ipnida, yung naka-romanize na ipnida, 'di ba? May ipnida po tayo. Bakit ang basa po nito? Kasi may letter B sa ilalim. Ipnida siya sa romanize. Pero bakit ang basa po ay imnida? For sure, meron po magtatanong yan. Dahil po sa nasalization rules. Ang isa sa mga nasalization rules, dito sa slides ko, ang daming nasalization rules yan. Marami po yan. Pero dito, yung unang nasalization rule is yung imnida. Bakit itong ipnida nagiging imnida? Okay, so dito yung mga consonants po natin, no? So, sound changes, ito po ay nakadepende sa unang syllable, which is nasa ilalim. Yung sa first syllable, yung ilalim na consonant. Tapos yung second syllable, yung nasa tabi, yung unang consonant niya. Okay? So pag yung batchim, which is final consonant nasa ilalim, which is itong letter P po natin, itong letter P, nasa ilalim po siya ng syllable, no? So ito,
letter B. Yung katabi po niya ay letter N. Itong dalawa, dahil magkatabi sila, yung letter BP, itong BP na yan, nagiging M sound. Hindi spelling po ha, kung paano lang basahin. So now, we are trying to learn, intermediate level na po ito, dapat ito yung tamang reading niya. So, pag nakabuo ka na ng mga Korean word, ito po yung tamang reading po. Hindi spelling ha, reading lang. So, ito po yung spelling ng ipnida natin, pero ang bigkas talaga niya is imnida. So, wala na po sa inyo magtataka bakit nagiging imnida, kasi may nasalization po tayo in Korean language. So, ito, ipnida, hindi na po. Imnida na siya. Meron din po tayong other example words, simnyuk, simnyuk, itong letter L, pag N or L yung nasa tabi, so yung nasa second syllable, yung first consonant, then po yung letter L, first consonant, yung nasa left side po niya, batchim, letter B, di ba po? So, mag-a-apply po itong rule ng nasalization, nagiging letter N sound. Yan po yung sound changes. Yung BP nagiging M, yung NL nagiging N. So, simnyuk ang basa nito. Simnyuk ang basa, hindi na shipryuk. Hindi na po. Simnyuk. So, hindi sa shipryuk. Hindi. Simnyuk. Tapos ito po, station po ito sa Seoul. Kung magsa-subway po kayo, meron po na tinatawag na Wangsimniyok. Yung yok is subway station po. Wangsimniyok. Subway station po yan. So, okay, so hindi sa Shipli. Hindi na po. Wangsimni. Wangsimni. Ito po, wangsimni. So, yan yung example ng nasalization. Kanina, meron po tayong bongnal. Yung boknal, na hottest day of the year na boknal. Hindi na boknal. Meron na po tayong itong next rule natin, which is pag yung batchim, yung unang syllable, yung nasa ilalim na batchim or nasa ilalim na consonant ay letter G, double K, letter K. Tapos ang katabi po niya ay letter N or letter L, kagaya ng boknal. Hindi talaga boknal yan. Bongnal. Itong boknal, hottest day of the year, no? Hottest day of the year. Itong word na galing sa dialogue natin. Ano consonant po niya dito sa ilalim? Letter K, di ba po? GK. GK po yan. So, letter K nasa ilalim po. So, bok. Yung nasusunod ay letter N, nal. Hindi na siya boknal. May sound change rules po tayo galing sa nasalization rule. So, itong G, double K, K, itong tatlo, basta pag nasa ilalim, tapos ang tabi is letter N, L. Si G, double K, K, nagiging circle. Kaya nagiging NG. Yung circle po, NG sound po siya, di ba? So, yung NG sound po, yan. So, itong letter K na yan, hindi, letter NG na. So, yung basa po nito ay bongnal. 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 O, other examples po ng sound changes ng nasalization. Yung year sa school, di ba meron po tayong high school. May year 8, 9, 10, 11, 12. Paano mo sasabihin yon in Korean? Yan po yung hangyan. Hindi siya haknyon. Hindi na po haknyon. Pag haknyon, edi very beginner basic lang po. As in, hindi pa siya sanay sa nasalization ng Korean, which is okay. Pero, pag nasa listening section kayo ng EPS topic, ano ba yung tamang spelling? 'Di ba? Ano ba yung tamang bigkas? So, ito po yung tamang reading po niya dahil sa nasalization, which is hangyan. Hindi na haknyon. Hangyan. So, meron po tayong local. O, itong word na to, ang basa, yung romanization nyo, for sure, ito. Gukne. Yan ang romanization nyo. For local. Gukne. Diba? Pero, ang tamang reading na po, dahil sa nasalization, is gungne. Gungne. Kagaya ng bongnal. Alright. So, hindi po ako magko-cover ng lahat ng nasalization rules, pero para sa knowledge nyo, meron po tayong nasalization rules. Kung gusto nyo pong basahin lahat ng nasalization rules, ito po yung website na pwede nyong puntahan. Alright? So, pwede po kayo pumunta sa koreanwikiproject.com.
wiki/nasalization, or kung hindi nyo po makuha yung link, isend ko po sa inyo mamaya. Lahat ng rules po nandyan. Yan po. Lahat ng nasalization rules. Helpful po ito para sa iba dyan na gusto i-improve ang Korean accent. Kung gusto nyo po i-improve at kung gusto nyo po na i-improve din yung listening nyo, helpful din po ito. Kasi, kagaya ng dialogue kanina, ang sabi niya is bongnal. Pero, yung romanization niya, sa pagkakaalam natin, is boknal. Dahil nga, nasalization rules, hindi siya kasama sa book. So, sinishare ko po sa inyo na bongnal ang tamang bigkas. Okay? Check ko lang po ang Facebook ngayon. Hopefully, wala tayong problema sa connection. Hello po! Ayan, mabuti naman po may ibang KLC tinuturo nila yung nasalization. Depende naman po talaga sa school, depende sa libro kung sinasama din nila yung reading rules talaga. Depende po talaga. But, ayun. So, nasalization rules, pwede nyo pong puntahan itong website para mas malawak ang knowledge natin sa tamang reading po. So, balik po tayo sa book 2, dito sa dialogue. So, 오늘은 복날이에요. So, wag na po natin ilagay ng boknal. Ang tamang basa po niya is 복날. Hi. So, 복날. Yeah, okay. So, 복날, 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. So, 삼계탕. 삼계탕 parang siyang tinola. Tinola ng Korea. Yan, samgyetang made with chicken broth and chicken. Okay. So, dito, ang focus po kasi ng chapter 32, may dalawang grammar po tayo. So, yung first grammar po is ito. Ito po yung unang grammar natin, which is modifier po siya. At yung pangalawa po, yung aso, aso. So, aso, aso. So, ang focus po, hopefully makover ko both grammar para makamove on tayo sa chapter 33. I think na-cover ko naman itong dialogue sa previous class ko, sa previous live class. So, sorry kung nagmamadali po ako. Gusto ko sana pumunta sa chapter 33 na. 더위, the heat. So, very hot air, ang ibig sabihin nun. So, kung mainit, 더위, yung init ng panahon, 더위. Iba po siya sa 더워요. Yung 더워요, which is mainit talaga. Pero yung 더위 is the heat. Hindi na mainit, pero yung init, yung init mismo. So, noun po siya. Yung 더위 is noun po. Hindi po siya adjective. Noun po. So, 더위를 이길 수 있어요. So, 을 수 있어요. Dapat alam nyo po yan. Yung 을 수 있어요, which is can. Can. So, 이길 수 있어요, edi can win. Yan, can win. So, you can beat the heat now. You can win against the heat. You can deal with the 더위. You can deal with the heat. Okay. Then, 잘 됐네요. 잘 됐네요. So, dito sa libro po kasi, sa EPS Book 1 and 2, dito sa sides po, may mga phrases, may mga vocabs na very common naman. So, hopefully, hindi nyo skip to kasi helpful references din siya. Pang dagdag ng knowledge din po ito. Yung mga nasa gilid-gilid na yan, wag nyo naman skip. Basahin nyo rin po. So, 잘 됐다. 잘 됐다. So, yung 잘, yan po yung well, good. Yung mabuti, 잘. Tapos, 됐다, past tense po siya ng 되다, meaning to become. So, 잘 됐다, yung double S na yan, past tense na po siya. Diba? So, 잘 됐다, meaning, it happened well. So, nalipas na yung event. Pero, maganda ang resulta. Oh, 잘 됐다. Ay, maganda ang result. Oh, that's great. Kaya yung translation niya, that's great. Kasi, it became well. Ang literal lang translation, became well. Pero yan po yung phrase po nila for, it becomes good. It became great. That's great. Oh, 잘 됐다. Oh, for example, nag-a-apply kayo ng EPS topic, tapos nakapasa kayo. 잘 됐다. Oh, 잘 됐어요. Oh, 잘 됐네요. Oh, ang galing naman. Oh, that's good. Oh, 잘 됐다. Kasi may nangyari, may ginagawa ka, tapos maganda yung resulta. Kaya pwede niyong magsabi ng, oh, 잘 됐어요.
O, 잘 됐네요. Dito sa dialogue, nagsabi siya, oh, 잘 됐네요. Yun. Bakit nag-react siya ng 잘 됐네요? So, dito nag-react kasi siya doon sa sinabi ni Jihun. So, nag-react lang po siya. Okay. So, dito na sa previous class, nabasa ko naman po lahat ng words na yun. Pero basahin ko na lang din po. 뜨겁다. 뜨겁다. To be hot. 뜨겁다. Paano siyang magkaiba sa 덥다? To be hot din ang ibig sabihin ng 덥다. Yung 덥다, ang 덥다 po, to be hot, 덥다, yung panahon ng mainit. Hindi mo nahahawakan yung init, 덥다. Pero yung 뜨겁다, nahahawakan mo. So like, ay, itong bowl na to, ay, ang init, 뜨겁다, tugawa. Ayan. So, nahawakan mo siya. So, naramdaman mo yung init. So, 뜨겁다, 뜨겁다, tugawa. 뜨거워요. Ay, mainit. So, itong 더워요 ay mainit yung panahon. Mainit yung atmosphere. Kaya, 덥다, yung pang-temperature talaga. So, yung 뜨겁다 is pag hinawakan mo. Like, by the touch. So, 뜨거워. Yan. So, 덥다, 더워요. Ito naman po is mainit ang panahon. Dito naman sa malamig. Wait lang po. Scroll. Okay. So, to be cold naman, merong dalawa. 차다 at 차갑다. To be cold. Again, parehas lang po sa 뜨겁다, nahahawakan mo yung object. So, nahahawakan mo yung object or siguro yung tao. Tapos, ay ang lamig ng kamay niya. Ang lamig ng kamay ni Jowa. Char. Okay. Si Jowa, malamig yung kamay. So, 차가워요. So, 차갑다, 차가워요. Yung 차다, actually, mas ginagamit tong 차가워요. Yung 차다, dire-describe po yung object. Ayun. So, pag malamig yung hinahawakan mo, ayun, 차갑다 or 차다. Tapos, meron po tayong 춥다. Ito po din, to be cold. So, yung 춥다. 춥다 po, 춥다. Kagaya ng 덥다, pag mainit or malamig yung panahon. So, yung 춥다, ay, ang lamig, ang aircon, ang taas ng temperature ng aircon. Lakas ng aircon pala. Ang lakas ng aircon, Diyos ko, 추워요, malamig. Kasi dahil sa aircon, pag pumunta ka sa Baguio, 추워요. Pero, hindi po 차가워요 yung Baguio. Yung Baguio, yung 추워요. Yung baso mo ay yung 차가워요. Yan. So, yan po yung diferensya po ng 춥다 at 차갑다, 차다. At yung 덥다, 뜨겁다. So, ngayon, alam nyo na po, pag hinawakan nyo ay 뜨겁다 or 차갑다, 차다. Okay? And meron pong 4 seasons po ang Korea. So, ano ba yung 4 seasons? Spring, summer, fall, at saka winter. So, dapat familiar din po kayo sa seasons, sa culture ng Korea. Hindi lang po tayo nakafocus masyado sa exam lang. Try to be open din po sa culture kasi dun po kayo titira if ever na pumasa kayo sa test, di ba? So, try to gain knowledge din dun sa culture, sa weather nila. So, masanay po kayo. Ang weather po, or seasons nila, sorry, hindi weather. Seasons po is 계절. 계절. Yan po ang seasons. 계절. 계절. And then, meron po tayong summer, which is 여름. Ngayon, summer sa Philippines, di ba? Philippine 여름. So, Philippine 여름. So, Philippine summer, 여름. And then, meron po tayong winter. Pero sa Philippines, wala tayong winter. So, 겨울. Pag winter, 겨울. So, ano po yung spring? Ang spring naman, yan po ang 봄. 봄, spring. Tapos, ang fall or autumn, yan, 가을. Wait, wala na akong space. Yan. So, 계절 for seasons, 봄, spring, at 가을, fall. So, remember, 4 na season, 사계절. So, 4 seasons, 사계절. Minsan ang tawag nila sa 4 seasons is 사계절. Sorry. 사계절. 4 seasons. Okay, checking lang po ng connection. Hopefully, kaya pa ba? Kaya pa. Yan. Okay naman.
Ma'am, sa exam, ma'am, lahat ba ng vocabs nasa book 1 and 2? Yes po. Very simple answer. Yes, lahat ng vocabs na nasa book 1 and 2 na ay for sure nasa test. Alright, so 사계절, 봄, 가을, yan po. So meron po silang 삼계탕, 냉면, 콩국수, 팥빙수. Alright, so 삼계탕, 냉면, 콩국수, 팥빙수. So very common, 여름 음식, summer food. Ang winter food naman ay 겨울 음식. Meron po silang 팥죽. 팥죽. And then ito, 군 고구마. 군 고구마. So yung goguma, ito po yung sweet potato. So itong 군, yung gun ay galing sa gupta. To roast. So itong N na yan, sa ilalim ng gu, yung N na yan, ay part po ng grammar focus sa chapter na ito, which is modifier. Ang modifier po, minomodify natin yung verb or adjective para ma-describe niya yung noun na nasa tabi. So itong gupta, paano mong sabihin na the roasted sweet potato? So yan po, yung purpose ng N na yan ay para ma-describe yung goguma. Para ma-describe niya na roasted yung goguma. Para mo sabihin na yung dress is a pretty dress, ang sasabihin mo is 예쁜 dress. So 예쁜 dress. Yung N na nasa ilalim ng 예쁘, yung N, yan po yung modified na 예쁘다. Okay, so explain ko po further in a little while. So ito, meron po tayong 찐빵. So, yung double J, double P, alam ko nahihirapan ng iba. Paano bigkasin to? So, yung double J, 쯔, 쯔, 쯔. So, 짜, 짜, 쪼, 찌. So, parang siyang galit. Parang galit ka. So, double J, so very tense, matigas na sound po siya. So, 찐. Tapos, yung double P, pa. So, p. Madali lang po yan. So, 찐빵. Hindi siya pang. Ayan. So, 찐빵. So, yung pag-double consonant po. Ayan. Very strong sounds po siya pag double consonant. Tapos ito po, hu. Ayun, double T naman. So, hindi yan dok. Hindi yan dok. Hutok. 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 So, hutok. Oh, pancake stuffed with brown sugar. Wow. Actually, masarap talaga to. Na-try ko na to, masarap siya. Okay. So, yan po ang mga vocabs dito sa chapter 32. So, punta na po tayo sa noun modifier po. So, ang modifier po natin, ito po siya. So, may parenthesis en, no? Ang ibig sabihin nito, pag may parenthesis tapos may single consonant sa tabi niya, dalawa po yung option niya. Either magiging or magiging en lang. So, or en. Yan po ang rule po. Kaya naka-parenthesis siya kasi sinasabi niya, I'm not sure kung ano yung magiging word ko dito eh. Hindi ko alam kung ano nandito na word eh. Ang daming word sa Korean language. Ano ba yung word dito? Hindi ko alam. Kaya i-general ko na lang yung rule. So yung rule, parenthesis en, di parenthesis yung lagyan mo yung n sa ilalim, tapos may isa pang option na n lang. So, may dalawa po. Parang yung nun natin na particle. Kung naalala nyo po yung particles po, di ba may dalawang option, nun. Ano ba yung rule dito sa nun? Pag may consonant ang word mo, lagyan ng Pag vowel naman ang ending, lagyan ng nun. Kaya yung jo nun ay gamit po natin yung jo, ako, tsaka nun. Kaya gamit natin yung nun kasi vowel ending lang po yung jo. Di ba? Pero pag ito naman, 동생, for example, 동생. Mas batang kapatid, 동생. 동생, ito may consonant. Lalagyan natin ng imbis na nun. Kasi may consonant sa ilalim dito. So dahil may consonant, lagyan ng Same concept lang po dito. So pag circle po, edi ang ibig sabihin pag consonant yung nasa tabi. Pag may consonant ending, lagyan ng Pag walang consonant, maglalagay lang po tayo ng n sa ilalim. Okay, so let's look at examples po.
So dito, consonant plus un, so jakta, always use verb stem po. Ang tinitingnan po natin ay yung verb stem. Ano ba ang verb stem, Sanjingnim? So ang verb stem po, for example, to eat. Diba? Mokda. Wala pa tayong conjugation. Hindi pa siya present tense, past tense, future tense. Naka-plain lang po siya. Plain form, dictionary form. Naka-mokda. Tanggalin lang yung da. Dito po tayo tumitingin sa verb stem. Hindi sa da part. Yung mok part lang po. So, yung mok, ito po ang verb stem natin. So, applicable po siya sa lahat ng verb at adjective. So, yung mok, ito po yung verb stem. So, yung jakta, itong consonant, itong adjective po na ito, ang ibig sabihin ng adjective na yan, maliit, small. So, small po ito, wait, adjust ko lang, hindi siya naka-center. Yan. So, ito, jakta, maliit, small. So, tanggalin natin yung da, wala nang da, lagay ng un, 작은, 작은. So, 작은. Then, pili ka lang ng noun. Any noun. Ano ba ang noun ulit? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea po. So, ang nouns po, pwedeng bagay, pwedeng tao. So, ano yung maliit ba? May small bag ako, for example. So, kabang. So, kabang. So, may small bag. Maliit na bag. 작은, kabang. So, yan, yung modifier po, yung verb or adjective natin, i-modify niya para ma-describe niya yung katabi. Okay? So, yung maliit na, bag. Yan yung sa tabi niya. So, hindi po yan particle. Actually, modifier na po. So, kailangan tumingin ng mabuti kung noun ba siya or verb po ba siya. So, yung jakta is verb po. Adjective pala siya. Adjective meaning to be small, maliit. Adjective, kaya 작은 가방. Okay. So, kaya noun modifier ang tawag kasi itong noun, minamodify niya, dinedescribe po niya using verb or adjective. Okay. So, this modifies a noun that comes after an adjective. So, usually talaga, adjective po ang gamit nito. So, yung rule na to applies for adjectives. Adjectives, ano ba yung mga adjectives po? Maliit, maganda, matangkad. Yan po yung mga describing words, 'di ba? Yan po yung mga adjective natin. So itong grammar rule na ito applies to adjectives. So small, big, pretty, ugly, lahat po yan adjective. So jakta is small, adjective po siya. Itong 크다, malaki, yan po ay adjective din. So, dito yung kuda naman, tinanggal natin yung da, not relevant. Hindi na kailangan ng da. Yung ayun, vowel ending, wala siyang consonant sa ilalim, di ba? So, dahil walang consonant, lagay lang po natin ng letter N sa ilalim, and then, choose your noun. Anong noun na ngayon? Yung 큰 집. Okay. Bahay. 집. So, 큰 집. So, malaking bahay. So, the house is big. 큰 집, big house. So, 큰 집. Okay? So, what if, for example, meron tayong adjective na ang final consonant niya ay letter L. Maghanap lang ako ng iniisip ko lang ano yung example ng adjective na may letter L sa ilalim niya. Ang hirap na mag-isip. Okay. Gagamit na lang po ako ng verb for example. Sige, ito po muna. So, 팔다, to sell. So, verb po siya, di ba? So, 팔다, tanggalin yung da, not relevant po dito. Di ba yung pal, meron pong L sa ilalim? Yung may L sa ilalim? Ang nangyayari po dito, para ma-apply natin itong rule na ito na grammar, yung noun modifier, tapos dahil may L po siya, so final consonant L, use N. So, hindi po siya mag-a-apply dito sa consonant un. Hindi siya applicable. Ito, yung L natin, vowel or consonant L. So, dito, yung 팔다, to sell,
yung pal, tanggalin yung N. Ay, sorry, L. Tanggalin siya. Hindi na siya kailangan. Lagyan mo na ng N. So, ang letter L po, yung batchim, pag meron tayong L, isipin natin na parang vowel ending pa rin. Replace with N. Tanggalin. So, pan, kabang. So, bag that was sold. So, yun, dinedescribe nyo na po. Dinedescribe nyo yung bag pa rin. Noun modifier po siya. Pero, binenta na niya yung bag, so the bag is what? Already sold. Dinedescribe mo yung bag na nabenta na siya. So, nabenta na siya, so it's the pan kabang. So, hindi na siya pa른. Hindi siya pa른 kabang. Hindi. Hindi siya pa른 kabang. Mali po ito. Kasi, yun nga po, yung vowel or final consonant L, use N. So, tanggalin po yung L, gamitin ng N. So, pan, gabang. So, bag that was sold. So, modifier pa rin siya. So, pag may na-encounter po kayo na verb or adjective na nasa ilalim ay letter L, tapos gusto nyo gawing modifier siya, tanggalin yung L. Yan lang po. Okay? So, other examples dito, basahin po natin. 리안 씨, 배가 많이 아파요. So, is your stomach many, marami, 많이 아파요. So, itong 많이, dalawa yung meaning niya. Marami, many, 많이. Tapos, yung pangalawang translation po niya is a lot. So, it could be many or a lot. So, does your stomach hurt a lot? Ayan. So, 배가 많이 아파요. Hindi ako nagbabasa ng translation dito. So, personally, ina-interpret ko, tinatranslate ko yung sentences based sa understanding ko. Kasi, na-encounter ko dito sa EPS book, minsan, may kulang ang translation. Hindi ibig sabihin mali, pero may konting pagkukulang. Dito po, 배가 많이 아파요, may 많이, pero wala po tayong dito na many na word, di ba, sa translation. Kaya, bini-breakdown ko yung Korean sentence na hindi ako tumitingin dito. To practice, yung kung talaga naiintindihan ko yung mga words. So, yan, pwede nyo rin pong gawin to train yourself to read sentences. Okay, kung naiintindihan nyo talaga. So, 배가 많이 아파요. So, masakit po ba talaga ang tiyan mo? So, sabi niya, 네, opo, 네, 아까, kanina, 찬 것. So, tsada, di ba kanina, cold, to be cold, malamig sa balat. So cold. 찬, and then, got. Ano ba yung got? Bagay, thing. 찬 것, 아까 찬 것을, so something that is cold, a thing that is cold. 찬 것을 많이, ayan ulit, 많이, many, marami, 먹어서, because I drink a lot of cold things. Because I drink a lot of cold things, 그런 것 같아요. Feeling ko kaya ganyan. I think that's what happened. 그런 것 같아요. So, yung 것 같아요 na yan, excuse me, 그런 것 같아요. So, 그렇다, to be like that. 그런 것 같아요. Ito, ine-express po yung thinking mo, yung thoughts mo. So, hindi siya 100% sure na dahil nga nakainom siya ng malamig, kaya sumakit yung tiyan niya, pero ang thinking niya, 것 같아요, ang thinking niya ay siguro ganyan. So, nag-iisip lang po siya. Sinasabi lang niya yung opinion or thoughts niya. So, pag ganyan, 는 것 같아요, ang grammar po. So, pag may na-encounter kayo na sentences na 것 같아요, opinion lang po niya yan. Opinion or thoughts po niya. Ayan po, I think it is because. So, I think daw. 그런 것 같아요. Okay, so, other example pa. 누가 지민 씨예요? Sino si Jimin? 누가? So, sino ba si Jimin? Jimin 씨. 저기, doon, 저기, 키가 작은 사람이에요. So, ang ki po, ki is height. Yung height po ng tao. So, kung matangkad or maliit siya,
ang expression po niya ay kiga. So, pwedeng kuda, malaki, or, maling spelling, kiga, jakta. So, dalawa po yan. Either matangkad ka, tall, or short. So, dinedescribe nila yung laki, yung ki, yung height niya. Ki. So, yung height is big. Kiga kuda. O, tall po ang ibig sabihin nun. Yung kiga jakta, the height is small. So, kiga jakta, edi, maliit siya. So, short. ki가 작다. So, 키가 작은 사람이에요. So, 작다, small, di ba? Pero ito, 키가 작다, edi short ang meaning nito. Short person. 키가 작은 사람. That short person. Ayan o. That short person. 키가 작은 사람. So, modify niya yung 키가 작은, minamodify yung 사람. Dinedescribe nila na yung tao yung maliit, hindi yung pagkain, hindi yung kausap niya, yung tao, yung 사람. So, 키가 작은 사람. And then last, 이 근처에 맛있는 식당이 없어요. So, ito, 있다. Pag meron po tayong 있다 or 없다, pag nakita nyo po itong mga verbs na yan, automatic nun. Lagyan nyo po ng nun. Kung gusto nyo pong gawing modifier, pag nagmamodify siya ng noun, nun po yung katabi. So, yan po. So, 맛있는. So, dahil 있다, 맛있다, 맛있는. So, 맛있는. So, 는. Pag 있다, 없다, 는 po ang gagamitin. 이 근처에 맛있는 식당, masarap na restaurant. 맛있는 식당. Okay? So, what if hindi masarap? E di 맛 없는, so yung walang lasa, 맛 없는 식당. Oh, walang lasa. Not delicious na restaurant. 맛 없는. Okay. So, example lang naman po yan. So, 있다, 없다, dapat nun po ang gagamitin. So, yan lang po yung exception natin. Okay. Kaya pa po ba? Checking lang po connection. Okay po. Ay, nawala daw ang signal. Okay, hina daw ng signal. Sorry po. Alright, so tuloy na po natin. I think na gagets yun na po. Kung wala po tayong questions regarding po dito sa modifier. If may other questions pa kayo na hindi ko masagot, you can always private message na lang po ha. Pwede po kayo mag-private message. I'll try to answer din po. So, dito sa activity, try to answer yung activities din po. So, 따뜻하다, to be warm. Warm po. 따뜻하다, yung 차다, malamig. Yung 많다, yan po yung marami. Diba po? So, you can try using the, answering the activity. Time check, 8:20 na po. So, I'm sorry kung hindi po tayo mag-activity ngayon. Pero nandyan naman yung mga tamang sagot po. Alright. Dito na po tayo sa next dialogue na po tayo, ha? Next dialogue na po. Wait lang. Tumatahol yung aso ng kapitbahay. Yung aso ng kapitbahay ang ingay. Sorry kung narinig niya. 대화 2. Alright, so ipi-play ko na po yung dialogue audio for the next part ng chapter 32. Okay? 투원 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요.
Okay. So, let's look at, i-breakdown natin yung dialogue po. Ayan, so, 투한 씨, 삼겹살을 좋아해요? Ayan, so, lahat ng mga questions po ha, para masanay kayo sa listening part ng test. Pag tanong po siya, pag nagtatanong yung tao, tumataas po yung tono. Okay, so, dapat masanay din po tayo sa intonations, kung paano sila magsalita or kung paano sila magtanong. So, pag question po kasi, tumataas ang tono. So, dito, 투한 씨, 삼겹살을 좋아해요? Kasi pag hindi mataas or hindi niya tinaas ang tono, kung gusto niya na statement, like period, hindi na siya question mark, period lang. I like samgyupsal. E di, diretso lang po yung tono niya. 삼겹살을 좋아해요. 삼겹살을 좋아해요. 삼겹살을 좋아해요. Pero I want to ask, gusto mo ba ang samgyupsal? Do you like samgyupsal? 삼겹살을 좋아해요? 삼겹살을 좋아해요? So, usually, malapit sa yo, tataas yun. So, dito po, yo. So, yan. So, 삼겹살을 좋아해요? Yo? Yo? Ganyan. So, sa yo, tumataas yung tono para maging question po siya. So, sa listening, pag tumaas yung tono sa dulo, alam nyo na po na question pala siya. Nagtatanong po yung tao. Nagtatanong yung yoja or nagtatanong yung yabja, ay tumaas yung tono niya. Alright. So, ganyan po. Wait lang. Nag-freeze tuloy. Nag-freeze bigla. Yan. Okay. 네. 저는 ako 한국 음식, so Korean food 중에서, so itong 중에서 may naka-highlight po siya, may notes po tayo dito. Ang notes po niya, among or out of. So among, so 중에서, so magbibigay ka ng word, kung anong word ba, pwedeng food, pwedeng bagay, or pwedeng mga tao, mga idol, idol 중에서, sa among of the idols. So, lahat ng mga idols, sino ba yung pinakagusto mo? 'Di ba? So, magbibigay ka ng category or word, tapos among or out of. So, 한국 음식 중에서, ang 한국 음식, Korean food, hindi lang naman samgyeopsal, 'di ba? So, meron pong iba't ibang Korean food. At tayo din sa Philippines, ang dami din nating ibang Filipino food. So, among the whatever category or word, so 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. So yung 삼겹살 제일, ang 제일 po, yon, so most or the first. So 제일, 제일, similar po siya. Parehas po siya sa 가장. Yung 가장, most din ang meaning po. Or best, yan. Most, best. Okay? So, dito, ano pa yung pagkakaiba ng jail sa 가장? Ano ba yung pagkakaiba nila? Yung jail po, yun nga, dito sa sentence, ang daming Korean food. Pero yung number 1 niya ay samgyeopsal. Kaya 제일 좋아해요. Yung 가장 po, hindi po siya first. Hindi ibig sabihin first. The most po or the best. Magkaiba po kasi yon ng slight. Very, very slight difference. As in, sobrang liit ng diferensya na pwede mong ihaluin, pwede mong i-mix po. Pero ang in-explain po sa akin is jail is yung first out of many options. So, 제일. Kaya il po, number 1, il, 제일, the first, 제일. Kaya il po, 1. So, 제일 좋아해요. So, I like it the most. I like it first out of all the options. Okay? 그런데, ito po ay sentence connector. Sentence connector or conjunction ang tawag. So, bakit sentence connector? Kasi pag nakita po kayong 그런데, 그렇지만, 그러나, 그리고,
그러니까, yon. So, yung mga something na nagsisimula sa sentence, nagsa-start po siya ng sentence, makikita nyo po yan sa start ng sentence. Pag meron po kayong na-encounter na 그런데, 그렇지만, 그러니까, 그리고, sentence connector kasi, itong sentence na to, hanggang dito, ay nakakonect sa sentence pa rin na ito. So, kinoconnect niya yung first and second sentence. So, nagbibigay siya ng connector. Bridge. Bini-bridge niya ang first sentence sa second sentence. So, may iba't ibang meaning yung sentence connectors. Hindi lahat ng sentence connector ay pare-parehas yung function. Pero yung 그런데 is opposite idea. So, ang opposite idea, so may magkaiba na something. Ang galing mag-explain. So, ang ibig sabihin lang po, dito sa first sentence, nagbigay siya ng statement, nagbigay siya ng idea, and then, 그런데, pero, dito sa second sentence, may sasabihin siya na bagong information. So, yan po ang ibig sabihin ng 그런데. So, there's something new or something different dito sa second sentence niya compared dun sa first sentence. So, kung may fill in the blanks po tayo, tapos puro 그런데, 그렇지만, 그러니까, dapat alam nyo po kung ano yung function, ano po yung purpose ng sentence connector, kung opposite idea ba, nagbibigay ng cause effect ba, nagko-connect lang siya, like parang 그리고 na end lang. Yun. So, kailangan nalaman po ninyo. If kailangan nyo po ng tulong sa conjunction, meron po akong previous class tungkol sa conjunction. Okay? Pwede ko po i-send sa inyo yung link or check nyo po yung photo album para sa sentence connectors. Pero yan po ang purpose ng 그런데, which is, pero, so, I like samgyeopsal the most. Pero, in the first time, 식탁에서 고기를 구워서, so, ito po yung magiging grammar lesson po natin, yung 서 na yan. So, 고기를 구워서 먹는 곳이 좀 신기했어요. So, 신기했어요. Ito po parang nakaka-surprise. So, na-amaze ka na may ganito. Never mo siya nakita at nakita mo na siya, wow, 신기해요. 신기했어요. Nakakaiba. So, as foreigners sa Korea, there will be a lot of times na first-time experience. So, sa case ni Tuan, first time niya ma-experience sa ibabaw ng lamesa, sa dining table, 식탁에서 고기를 구워서 grilling the gogi, the meat, and then eating it, na-intriga siya. It was a bit a bit interesting. It was a bit surprising. 좀 신기했어요. Okay, kasi first time niya makita na sa table may grill. Nagge-grilling sila on top of the table or on the dining table mismo. Okay. 그래요? Yan. So, nag-react si Gonu. So, nag-react siya. 그래요? Marami po tayong words for really. Meron po tayong 진짜. Meron tayong 정말. So, itong 그래요, interpreted lang po siya, naka-translate siya into really, pero may other interpretations din ng 그래요. Ay, ganyan po ba? Is that so? 그래요? So, narinig mo yung bagong information, tapos like, ay, ganyan ba? 그래요? 그래요? So, 그래요, nag-react lang siya sa sinabi ni Tuan. So, 그래요, so pwedeng interpret natin as really. Pero din po tayong 진짜요. At 정말요. Pero itong 그래요, may element of surprise din. Na-surprise din siya sa nasabi ni Tuan. Like, so, possible na mag-agree siya or mag-disagree. Okay, so, 그래요. 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. So, marami, di ba, 많아요. 한국에서는. So, itong 에서, from, or the place of action, 에서. Pag nakita nyo po yung 에서, pwedeng from or place of action, kung saan gagawin yung action niya. So, 한국에서, tapos may 는 particle, di ba po? Nakikita nyo dito na may 는 particle. So, may dalawang particle. May 에서 at may 는 particle.
pwede po mag-combine ng particle pero depende sa situation. Hindi ko po ma-explain ngayon. Pero yung eso tsaka yung particle, possible na maglagyan ng nun particle. Kasi ang purpose ng nun particle ay highlighter po siya. Highlighting na ito po ang magiging topic ng sentence ko. So, ito po yung topic of the sentence. Ito po yung magiging bida ng aking pelikula. Yung bida po siya ng sentence ko. I'm talking about in Korea. I'm talking about inside or from Korea. So, ang focus po is from Korea. So, 한국에서. So, yan po yung focus po natin. Kaya may nun particle siya kasi ito po yung magiging topic natin. So, 한국에서는 specifically, pwede na rin interpret natin itong nun particle na specifically, like, itong part ng sentence ko, itong word na to, itong 한국에서, ito specifically about this, 이렇게, like this. Ito po yung translation, 이렇게, like this. 먹는 음식, so, 음식 that I eat. So, yung nun na ito, hindi po siya nun particle kagaya dito. Ang nun na ito ay modifier. Paano ko nalaman na modifier nun siya? Kasi ano ba yung mok natin? Yung mok po ay kain, to eat, di ba? Verb po siya. Ano ba itong 한국에서? Ano po itong 한국? Noun po siya. So, noun po, tao, bagay, hayop, lugar. 한국 is noun. Ang mokda ay verb. Kaya ito po, yung nun na ito ay particle po natin, pero itong nun, ito po ay modifier. Ay, ba't ayaw magsulat? Naghang. Yan. So, ito po yung modifier natin na nun. So, minomodify niya yung 먹는 음식 or the 음식 that we eat or the 음식 na kinakain niya or kumakain. 먹는 음식. So, 먹는 음식이 많아요. Checking lang po ng connection. Sorry po ulit. Yan. Okay. Oh, yes, tama po kayo, Ernie C. Ayun, kakabasa ko lang ng comment nyo. Alright. So, 한국에서는, specifically in Korea, we eat a lot of food like this. So, ganyan po ako mag-interpret personally. Pero dito yung translation ay, we have many different types of food that we cook on the table. Different types. Wala namang type. Minsan, gusto kong i-argue kung ano yung translation sa book. But anyways, kaya maganda po na binabasa nyo yung Korean sentence at breakdown nyo kung talagang naiintindihan nyo yung words at yung grammar. Okay? And then last, 우리나라에서는, ayun po. So, bumalik ulit yung eso, tapos may nun. So, yung eso, yan po yung place of action or from. Tapos, nun, specifically, or ito po yung highlighted na topic ng sentence ko. So, highlighted topic of the sentence is ito. So, 우리나라. So, yan. 우리나라. Pag kayo po, or tayo pala, pag tayo, when we talk about our country, we don't say my country, 'di ba? Hindi mo naman may-ari ang Pilipinas. At sila yung mga Koreans din hindi din nila yung owner of Korea. So tayo po when we talk about country, 우리. We use yung our. 우리. Itong word po na ito, 우리. Tayo. So yung bansa natin. So 우리나라. Pero he's talking about specifically yung country kung saan siya nanggaling, 'di ba? So 우리나라. So hindi ibig sabihin 우리나라 nakasama din sino to yung kausap niya? Si Gonu. Hindi ibig sabihin na yung 우리나라 yung bansa ko namin ni Gonu. Hindi. 우리나라 meaning the country where I am from. So para sa atin 우리나라는 필리핀입니다. Our country or my country is Philippines. Kaya uri ang gamit kasi hindi naman lang ako ang magmay-ari ng bansa. So always, pag country, shared po siya with other people. So 우리나라. So 우리나라. So 우리나라에서는, so dito, hindi niya binanggit yung Vietnam. Si Tuan kasi, main character natin sa book, Vietnamese si Tuan.
dito, we don't directly cook the food on the table in Vietnam. Pero walang Vietnam dito. Wala siyang binanggit na Vietnam sa sinabi niya. So dito, yung Vietnam na tinutukoy niya is the Uri Nara. Yan. So in the case of Tuan, ang Uri Nara niya is Vietnam. Sa atin, pag may kausap tayo, ang Uri Nara ay Pilipinas. Philippines. So Uri Nara. Okay, so baka hanapin nyo yung Vietnam, wala dito. So, 우리나라에서는 식탁 위에서, so sa ibabaw ng 식탁, ng dining table, 직접. So, 직접 meaning to do directly yourself, by yourself. So, 직접, ikaw mismo ang gagawa. So, yon yung 직접. So, directly or by yourself. 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. Yung ji 않아요 is negative. Kung ano po yung verb na nasa tabi niya is negative na. Kung 먹어요 is to eat, 먹지 않아요 is not eat. Hindi kumakain. So, 먹지 않아요, not eat. So, ginagawa niyang negative yung ji 않아요. Pag nakita niyo po yung ji ana or yung ji an, specifically ito, pag nakita niyo yan, negative na. So, negative na siya. Alright? So, 요리하지 않아요. 요리하지 않아요. Do not cook. So, 직접 요리를 하지 않아요. So, they do not cook directly. So, hindi sila nagluluto directly. Saan? 식탁 위에서. Sa ibabaw ng 식탁. Okay. 그래서, ayan. So, may isa pa po tayong sentence connector. 그래서, that's why. 그래서, therefore, 그래서, and so, 그래서, kaya, ayun, 그래서, so, sentence connector, ang ginagawa niya, kinoconnect niya yung sentence 1, at dahil sa sentence 1, gagawin yung sentence 2. Or dahil sa sentence 1, ito po yung magiging effect sa sentence 2. So, 그래서, therefore, and so, at kaya, yan po ang translation niya, 그래서, so, 그래서, 한국에서 처음, for the first time in Korea, 한국에서 처음 고기를 먹을 때, yung 을 때, pag verb te, when you do the action. Pag ginawa mo yung action, 먹을 때, when you eat 고기, 고기를 먹을 때. And so, one more time, 그래서, and that's why, 한국에서 처음 고기를 먹을 때, when I first ate meat in Korea, 식탁 위에, above the dining table, 불 is apoy, fire. 불이 있어서, dahil may apoy, 너무 무서웠어요. 너무, very, too much. sobra. 너무 무서웠어요. So scary. It was so scary. Or I was so scared. 너무 무서웠어요. Yeah. So I was scared to see the fire on the table when I first ate meat in Korea. So yan po ang breakdown po ng dialogue. So dito po sa next part, may mga vocabs po tayo. So vocabs, basahin ko lang po ng mabilis po. Tapos punta na po tayo sa grammar, which I think ang pinaka-importante po. 고기. 고기. So meat. 생선. 생선. fish. 채소. 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 Next, 소고기. 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 Next, 돼지고기. 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 Alright. Next po, chicken. Wait lang, zoom in ko lang po. Kita ba? Ayan, kita. Alright. So, 닭고기. 닭고기. So, dito, nalilito yung iba paano basahin pag naka-mix consonant sa ilalim. In the case of mixed consonant dito sa ilalim sa batchim, sa ilalim po nito, may reading rules din po siya. So, yung reading rules po niya, pag naka-mix po, wait lang hanapin ko yung slide.
Share ko lang po yung slide ha kung paano basahin. So, pag naka-mixed po kasi, meron po tayong mixed final consonants reading rules din. So, ito, naka-simplified lang po siya. So, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, may 11 mixed final consonants. 11 lang. Wala nang ibang combination yan. So, yung makikita nyo sa ilalim, ito po. Ito na po yan. Tapos, yung kasama na rin yung mga double. So, yung double K, double S, double J, double T, at saka double, ano pa yung kulang ko? P. Ayan. So, possible na makita nyo yan ito, yung mga double consonants. Possible na makikita nyo rin po ito. Pero kasi, single sound lang naman po siya eh. Single sound po lahat yan. Ito po, dahil naka-mix po, mas mahirap. So, dito, very simple. Single sound kasi same consonant naman, dinoble mo lang. Dito kasi nakahalo. So, paano bang basahin? So, in the case for this one, itong group na ito, read the first consonant. Read the first consonant pag ito po yung na-encounter nyo. Okay? Pag ito yung na-encounter nyo, first consonant ang babasahin. For example, ito, tulik. Paano basahin? So, first consonant lang ang babasahin. Ang basa po nito is halta. Nawawala na yung second consonant pag binasa natin. So, halta. Ito naman po, to sit. Anta. So, wala na yung J. Hindi na siya anjda. Hindi na. So, wag na basahin yung second consonant. Okay. So, for this group, read the first consonant. Anta. Ito po yung to read. Ikta. Hello. Sorry, hindi pala ito kasama. Nahalo siya. Kamali si Sanjing Nim. Sorry. Ito po, dapat dito. Yan. Sorry, wrong example. Dapat nandito siya. So, dito, sa read the second consonant. So, read the second consonant for this group po. So, may tatlong set lang po tayo. Read the second consonant at kasama yung to read. Sorry. So, ito, ang pagbabasa po niya, wala na yung L sound. So, ikda ang basa niya dito. Pag may katabing consonant. So, lahat po yan, mixed consonant. Tapos, yung katabi is consonant ulit. Diba? So, lahat po yan consonant. So, harta, anta. So, dito po, ikta. So, yan kasama po dito sa second consonant. So, makta, sam, and upta. So, nawawala yung isang consonant. And then, ang rule po dito, basta, kung ang katabi ay consonant ulit, edi, ganito po ang pagbabasa niya ng mixed consonant. Once na nandito po tayo, naka-conjugate na siya, nagko-conjugate po tayo, ginagawa nating present tense, past tense, future tense, may circle na po tayo, for example. Diba ito? Yung ikda, to read. Ikda, to read. Ginawa ko ng present tense. Ito. Yan, lakihan ko lang po. So, to read. Ito, ang basa po nito is ikda. Kasi hindi ko na babasahin itong first part. Kasama siya sa set of 3. So, yan. So, read the second consonant daw. So, ikda, pag ganito. Pero, verb po yan. Nagko-conjugate po tayo. Nagpa-present tense, past tense, future tense. May grammar po tayo. So, kung sakali, may circle po sa katabi. Hindi na po siya consonant D or iba't ibang consonant. Pero once na may circle po tayo, itong consonant na circle na walang sound, sa case po na ito, ang nangyayari sa mixed consonant ay naglilipat bahay. So, yung pangalawang consonant, lipat po dito. Yan po ang tawag na resyllabification. Nasa book din po yan. Pero ito po. So, ilgoyo. So, ang basa po nito, nagiging ilgoyo. So, hindi na siya ik-oyo or ilk-oyo. Hindi siya ilk-oyo dahil naglipat bahay. So, nagcha-change sound po siya. So, ito, yung pangalawang consonant, pag lumipat na po, nalipat na siya,
bumabalik po sa initial sound. So, yung initial sound po ng letter na ito is G, di ba po? Soft G. So, ilgoyo. Hindi na siya ikoyo or ilkoyo. Hindi. Ilgoyo. Ayan. So, pag mixed consonant, tapos ang katabi ay circle, lipat bahay. Yan po ang sinasabi ko. Reading rule po din yan. Kasama sa nasalization, reading rules din po, meron po tayo. So, ito po yung reading rule. Pag sa mixed consonant, lipat po bahay. Pero kung sakali consonant naman ang katabi niya, edi read only one consonant. Ganyan po. Kaya pa po pa. Ayan. Time check, 8:45 na po. Lipat bahay. Oh. Ganyan po ako mag-explain. Lipat bahay. Paano po kung vowel ang katabi? Yan po. So, na-explain ko na po kung vowel po ang katabi or circle, yung nakikita nyo sa katabi. So, balik na po tayo sa book. Okay, so na-explain ko na siya. So, dito, kaya ang basa po nito ay hindi dalk. Hindi siya dalk. So, based sa slides na pinakita nyo, in this case, pag LK, ang binabasa po lang is K. So, tak. Tak, gogi. So, yung G po dito, dahil gogi ay consonant, hindi naman siya circle, walang lipat bahay. Okay, so hindi siya circle, so babasahin ko lang po yung first or second consonant. Depende po sa set niya. So, tak, gogi. Okay, so tak, gogi, and last, yang, gogi. At dito po, kung pansin nyo, lahat po ay gogi, 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 gogi. Lahat po yan ay karne, meat. Yan po yung meat. Tapos yung so, 돼지, 닭, at yung yang, yan po yung animal. Yan po yung hayop mismo. So, itong so, yan po yung baka. Ang 돼지, yan po yung baboy, yung pig. Yung 닭, yan po yung manok, yung chicken. Tapos yung yang, yan po yung lamb. So, ito po yung hayop, tapos yung hayop, tas gogi, yan po. Lamb meat. 닭고기, chicken meat. 돼지고기, pig meat or pork naman. Tas sogogi, cow meat or beef din ang tawag. So, ganyan po lahat ng gogi. Ganyan yung hayop kung saan siya nanggaling. Yan. Then last. So, pa, hindi yan pa. Alam ko nakakonjugate po ito ng pa. Pero ito ay aspirated ha, kaya ang bigkas po niya mahangin po, may pa, may hangin pag binasa nyo yan. Pa, hindi yan pa. Pa. So, pa, green onion, pa, tas ito naman din, 양파. So, pa, 양파, garlic, 마늘. So, 마늘. Hindi yan eyul ha. So, maner. So, itong vowel na yan na iu, dapat So, maner. 감자, potato. 감자. 당근. So, So, vowel, 당근. Then, 끓이다. Ayan, mixed double consonant po, no? So, 끓이다. Silent H, wala po yung H. Babasahin ko lang yung L. So, 끓이다. Sa case po na H po siya, ang H po is silent. Ang nangyayari yung letter H, pag nakita nyo po yung letter H, hindi na po binibigkas yung H masyado. Kagaya ng ito, yung manta. 'Di ba letter N lang yung binabasa natin? Wait lang. So, to be many, marami, manta. Pero once na naka-conjugate na siya, pag ginawa nating, for example, present tense, hindi na natin ililipat bahay. Hindi na natin ita-transfer yung sound ng letter H. Silent po talaga siya. Yung letter H sa mixed final consonant, silent sound po. So, ito, hindi na siya manhayo, hindi na manayo.
So, ito din po, manta, wala, silent H. So, dito din po sa kurida, sa to boil, yung H na yan ay silent din. So, hindi na kailangan mag-transfer po dito sa circle. So, kurida. So, silent H na po. So, kurida. Ayan. So, ito naman, mix LM. Ang babasahin lang po is yung M. So, samta. So, sam. So, samta. Hindi yan salm. Hindi. Samta. Sam. Next po, gupta. Gupta. So, to grill, gupta. Ito po, bhokta. Bhokta. So, to stir fry. And then, 튀기다. 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 튀기다, to fry. So, ito po, deep frying. Ang 튀기다, ang pagkakaiba ng bokta tsaka yung 튀기다, deep fry. Ang bokta, ito po, nakasote. So, nasa pan po siya, tapos konting oil lang. Konting oil yung bokta. Pero yung 튀기다, deep fry siya. So, 튀기다. Alright. So, next, moving on na po tayo sa grammar. Okay, para ma-explain ko na po ito. So, ang second grammar po sa chapter 32, so, mumbop E. Ang aso-oso, may dalawang usage po siya. Ang first usage po, yan po yung because. For sure po, merong sa inyo, alam nyo na po yung, ano ba? Okay. So, alam nyo po na itong aso-oso, ang translation po niya ay because. Pero, dito sa book 2, na-introduce na yung pangalawang usage niya. So, ito, same grammar, pero, hindi same grammar. Same conjugation, same rule, aso-oso, pero, dalawang usage. So, pwedeng because, or pwede ring, sequence of action. Ano ba yung sequence? Yan po yung order. Yan po yung 1, 2, 3, 4. Diba? So, may sequence po tayo. Order of action. So, dito, ang aso-oso can also indicate na from this action, we will do the second action. So, we do step 1 and then we do step 2. Pag nagluluto tayo, diba? Diba, hindi lang naman po na ihahalo lahat. So, dapat magcha-chop ka muna. So, babalatin mo muna yung gulay bago i-chop. Tapos, after mo i-chop, ilalagay sa pan, and then isosote mo. So, kaya itong chapter ay puro pagkain kasi ang aso-oso, ang so na to, sequence of action or order of action, madalas, pag nagluluto ka, you give instruction on how to cook. Tapos sa cooking, may sequence of action din. Kaya itong chapter ay puro pagkain kasi very relevant po ito. Ayan, so sequence of action. Sa workplace nyo rin, since marami sa inyo ay aspirant, papasok kayo sa labor industry, sa factory, manufacturing, assembly, lahat po yan may instruction, di ba? So you have to follow step 1, 2, 3, 4. So in order to do the steps, para ma-explain sa inyo, possible na gamitin itong grammar. So, for sequence of action. Kasi dapat related po yung action sa isa't isa. So, yung first action and second action always should be related. Okay? So, kung paano tayo mag-conjugate into present tense, yan po yung ayo, oyo, heyo, yung mokda, nagiging mogoyo, di ba? Yan. So, yung mokta nagiging mogoyo. So, same concept lang naman po kung paano natin i-conjugate into present tense. Yung mokda nagiging mogoyo, imbis lang na yo, gawing so. Ganyan lang. So, palitan lang ng yo, gawing so. Part na po siya ng grammar rule. So, mokda, mogoso. So, ito, translatable siya to because I eat or dahil mogoso, because I eat, I do the second action. So, sequence of action na. So, may isa pang action after ng mogoso. Okay. O. So, ito po, sa first group na ito, pag ang verb stem natin may a or o vowel, aso ang idadagdag. So, so, gada. So, gayo, tanggalin yung yo, lagyan ng so.
가서 or 만나다. O yan, addin. So, 만나다. So, 만나서. Other example po. Ay, 보다. To watch, to see. 보다. Kasama din po siya dito sa group na to. So, tanggalin yung da. 보아서. Pag ganito, pag owa, kino-combine po natin. So, 봐서. So, 봐서. Check lang po ako ng connection. Sorry. Nagda-double check lang po ako. Yung comments din. Yan. Alright, may nagtatanong po dito si Hatayong. Good evening, ma'am. Ask po sana if meron ka pong video ng explanation ng book 1 and book 2. Ito na po ay book 2. Nagsisimula na po ako for book 2. For book 1, wala pa po masyado. Kaka-start ko lang din. Sa factory worker, tumatanggap po ba sila ng Islam? They don't look at religion po. Yan. Sige po, Jerichi, gawin ko po yan. Yung list of Korean FB Live classes. Ipipin ko din po. Good idea. Thank you. Alright, so balik na po tayo dito sa book. Right. Verb stem. Ayan. So, pag verb stem, o, aso ang idadagdag. Pag other vowels naman, o, u, i, other vowels, lagyan ng oso. So, chikta, anong chikta po ito? Chikta, take picture, di ba? So, pag magte-take tayo ng picture, ang verb po niya is chikta. So, chikta, so tanggalin yung da. Ang da po, not relevant po dito. Ang importante is verb stem. So, chik, and then, oso. So, chigoso. So, lipat bahay. So, pag may consonant sa ilalim, tapos ang katabi po niya ay circle, yung i yung consonant, yung circle consonant, pag ganyan, naglilipat po yung consonant, yung batchim po dito sa circle area. Kaya, ang basa po nito is chigoso. So, chigoso, chigoso. Next, neri. Nerida. Nerida, pababa, to go down. Nerida. So, nerida, nerioso. So, neri, tapos plus oso. So, nerioso. Pag itong i-o, pwedeng combine maging yo. So, nerioso. Kaya nagiging rio, kasi itong ri-o. Combine po siya. Combination po siya. So, kinombine po. And then last, pag hada, yung mga verb po natin, kung may nakita po kayong hada, gawin lang pong heso. Okay, madali lang po. Pag hada, edi he. Ha, gagawing he. So, hada, heso. So, hada, heso. So, hada, to do. So, heso. Yori hada, to cook or to do cooking. Yori hada. So, yori heso. Madali lang po yung hada. So, replace with heso. Okay, so sequence of action po ha. So, itong grammar po na ito is to indicate order of action or sequence of action. So, looking at the sample sentences po, nakita nyo po. Ay, nakikita nyo naman. Yan, adjust ko lang. Yan, okay. So, dito, 오늘 저녁은 today's dinner, 밖에 나가서 먹을까요? 밖에 sa labas. 나가서, 나가다, to go out. So, to go out, 밖에 나가서. So, to go out, and then, shall we eat? 먹을까요? So, ito, connected po siya. So, if itong action na ito ay connected sa second action, related po silang dalawa. Kaya ka nga lalabas ay para kumain. 밖에 나가서, and then, 먹어요. So, to eat. Itong ulkayo, pag nakita nyo po itong ulkayo, so, verb ulkayo, suggestion po yan. Suggestion grammar. Sinasuggest niya sa kausap niya na gawin yung action na yan. So, pag may ulkayo, it's a suggestion or shall we do this action or shall I do this for you? Ganyan po yung ulkayo. Kaya ito, shall we?
So, 먹을까요? So, shall we eat? Yun. So, pag ul kayo, suggestion po siya. So, they're asking to you, do you want to do this action? Okay, so ul kayo. So, 밖에 나가서, labas tayo, tapos kain tayo. 밖에 나가서 먹을까요? Kaya ka nga lumalabas ay para, kaya ka lalabas ay para kumain. Kaya interrelated itong dalawang action. Kaya order of action. Related pa rin itong dalawang action. Okay? So, you do the action immediately. Okay? Yan ang sagot niya, 아니요. 그냥 집에서 먹어요. No, just, 그냥 just 집에서 먹어요. Just eat at home. Ayan, no, just eat at home now. And second example po, 가족들에게, so, to my family, to the family, to your family, 가족들에게 선물을 보냈어요. 선물을 보냈어요. Did you send the gift? So, 가족들에게 선물을 보냈어요. Did you send the gifts to your family? 네, yes. 옷을 사서 보냈어요. So, I bought the clothes and then I sent them. So, immediately after niya nabili yung mga damit, sinend niya agad. So, itong order of action, meaning immediately niya gagawin. Okay? So, dito for sure, malilito kayo, bakit may aso, oso, tapos yung go, ganyan din naman ang go. Yung verb go, for example, 먹고, and then, 가요. 먹고, so itong go. Or sa mock test, 다음을 듣고, so listen to the following, 다음을 듣고, 알맞은 것을 고르십시오. Part po ito ng test, instruction po galing sa test. 다음을 듣고, so go and. Pag verb go, meaning action 1 and action 2. So, ito, action 1 and action 2. So, yan yung go. And po siya. So, listen to the following and then, 알맞은 것을 고르십시오. The appropriate thing, the appropriate answer, please choose. 고르십시오. So, ano yung pagkakaiba ng go sa aso, oso? Kasi nga, sabi ni 선생님, or sabi dito din sa libro, ay sequence of event, order of action. So, action 1 and then action 2. So, ano yung difference po niya? Okay. So, dito, indicate temporal relationship between action. So, both grammar po na ito, yung aso-oso, tsaka yung go, to indicate may relationship yung action 1 and action 2. Parehas po silang may purpose na ganyan, na may relationship or related yung dalawang sentence. Pero, ito, aso-oso is used when the first and second action are very closely related. So, ayun, pag closely related nga siya na kaya nga ginawa mo yung first action is para sa second action, yan ang ibig sabihin ng closely related. And then, no restriction daw sa preceding verb. Okay. Dito naman sa go, indicates only temporal order. Temporary order of the two action. Go is rarely used when the two actions it connects are closely related. So, ang ibig sabihin lang po nito is pag go, wala pong restriction kung very closely related sila. Ang ibig sabihin po kasi ng go, tapos ka na sa action na to. You're done. Finished. Finished ka na sa action, kaya sa susunod na action ka na. So, you have to finish the first action, then go, second action. Ang aso-oso, it does not mean na tapos ka na sa first action. Either gagawin mo pa lang or your ongoing action and then immediately second action. So, yan po yung sequence of order, yung aso-oso. Does not mean tapos ka na sa first action. Related kasi yung first and second action niya. Ang go, tapos ka na. Finished, you're done.
So, 다음을 듣고. So, ang meaning ng 다음을 듣고, listen completely to the following hanggang sa pinaka-last word na sinabi sa audio. So, the very last thing. So, 다음을 듣고, listen to everything. Tapos ka na sa listening, and then, choose the correct answer. So, yan po ang purpose ng go para masabi sa atin na tapos ka na sa first action. Kaya both of them, yung aso, oso, and go, ay related yung first and second action, pero may slight difference na yung go, dapat tapos ka na sa first. And then dito din, preceding verbs are mainly transitive verbs. Ang transitive verbs, more of active verbs po. Kagaya ng to go, to eat, to sleep, to drink. Yung intransitive verbs po kasi, yan po yung out of your control na. Hindi ko po ma-explain masyado ngayon. But anyways, transitive or active verbs po ang ibig sabihin nun. Okay. So, dito for example, 밥을 먹어서 이를 닦아요. So, 이를 닦아요, toothbrush. So, to brush teeth. 밥을 먹어서 이를 닦아요. So, pwedeng sequence of events, di ba? So, kakain ka muna bago ka mag-brush ng teeth. Pero, bakit naka-X? Kasi po, pwede ka ba na kumakain tapos sabayin mo yung pagbabrush ng teeth? Or kakain ka, kaya ka magbabrush ng teeth? Hindi. Magtutoothbrush ka kasi tapos ka nang kumain. Finished ka na. So, ang pinaka-appropriate na and then na translation ay dapat go. Kasi tapos ka na kumain. 밥을 먹고 이를 닦아요. So, since tapos ka na kumain, edi dun ka palang magtutoothbrush. So, more appropriate ang 밥을 먹고 이를 닦아요. Imbis na 밥을 먹어서 이를 닦아요. So, I will eat, but because I am eating, I will brush my teeth. Walang sense yon. So, dapat tapos ka na sa kinakain mo. And then, ito naman. 책을 사서 읽었어요. So, I bought the book and then read it. So, ibig sabihin, pumunta siya sa bookstore, nakabili siya ng libro, tapos umupo siya sa cafe, tapos binasa niya agad. So, immediately after, ginawa niya yung second action. So, 책을 사서 읽었어요. So, immediately, nabasa niya yung book. Pero dito, 책을 사고 읽었어요. So, dito, hindi po applicable yung go, kasi yes, tapos ka na sa action na yon, pero kasi related pa rin yung pagbibili ng libro tapos na binasa mo. Related pa rin siya, di ba? Ang go, it does not necessarily mean kailangan related yung dalawang action. Kasi you're done with the first and then you do the second. Dito naman, 책을 사고 읽었어요. Pero same book pa rin eh. Kaya hindi po siya appropriate na gamitin yung 사고. Imbis na 사고, edi 사서. I bought the book, 책을 사서, and then I read it. Immediately. 사서. Then last example po. Last example. 회사에 가서 일을 해요. So, I go to the office and then work. Okay? So, yan po. I go to the office then work. 회사에 가서 일을 해요. Hindi po pwede yung 회사에 가고 일을 해요. So, dito, ang ibig sabihin nun, tapos ka na sa pagpunta ng company mo, and then after that, magsa-start ka na ng work. Ba't ka na nasa hwesa? Ano yung ginagawa mo sa hwesa? Di ba magwo-work ka? Ba't ka tapos? Finish ka na sa pagpunta sa hwesa? You're still inside the company. You're still in the hwesa. So, bakit ka, and then go? Bakit go yung connector niya? Ang pinaka-appropriate is 가서. So, 회사에 가서, so I go to the office and then immediately magsa-start na siya ng work kasi related pa rin yung pagpunta sa company at yung work. So, dapat related po sila. Dito po, 회사에 가고 일을 해요. Still related po kasi. So, may relevance po silang dalawa. So, hindi po appropriate yung go. Alright. Ayan, so actually, tapos na po tayo sa pag-explain, sa explanation ng grammar ng chapter 32. We're good.
Okay, may nagtatanong po dito. Sige. Alright. So, may nagtatanong po, yung ulleo naman, ano ba yung difference sa ulleo? Yung ulleo, pwedeng statement, pwedeng question. Ang ulkayo ay question lang. Yung ulkayo ay hindi po pwedeng gamitin pang statement. Tanong lang po siya. O shall we? Tapos nagsasuggest ka. 'Di ba? So, ulkayo. Pero pag may suggestion, may 50-50. May yes at may no. Hindi ibig sabihin na bang magsasuggest ka, gagawin niya agad, 'di ba? So, there's a chance of rejection. There's a chance na hindi niya gagawin yung suggestion mo. So, yung ulkayo, there is 50-50 chance. 50-50 na mag-yes at mag-no. Yung ulleo, gusto mong gawin. So, 70% parang sinasabi mo sa partner mo or sa kausap mo na, uy, gawin natin to. So, suggestion din siya, pero there is a deeper meaning na gusto nyo na yung kasama mo ay mag-agree din sa'yo. So, yan po yung difference niya, yung ulleo. 그럼 밖에 나가서 먹을래요? So, more of ito, same translation siya. 밖에 나가서 먹을까요? Shall we eat out? Sa labas. 밖에 나가서 먹을래요? Shall we eat out? Sa labas. So, same lang yung translation, pero yung nuance po niya, yung meaning po ng leo is, sure ka, gusto mo lumabas, no? Parang fina-force mo na positive yung magiging sagot niya. Yan yung indication. And also, yung ulleo is less formal compared sa ulkayo. So, yung ulleo is more of sa mga coworker, sa kaibigan, pero sa boss mo, no. Sa customer, no. Bawal yan. Yung ulleo, no. Bawal po sa boss, sa matanda, sa customer, wag mong gamitin yung ulleo. Kasi itong suggestion, kasi nga, yung suggestion po, gusto mo na positive reaction. Yung other person, na gagawin niya. You're expecting, yon expectation. Nag-e-expect ka na mag-oo yung tao. Kahit suggestion siya. Yun nga lang, hindi mo yan mafo-force sa customer, sa boss. Kasi you have to respect them also. Pero sa mga pagkaibigan, you can try. 'Di ba? Sa mga coworkers, friends, pwede. Gawin mo, suggest mo 'yan. Pero dito, kung 50-50, ulkayo talaga. Ito yung talagang gagamitin mo for suggestion na 50-50 ang sagot. So, ulleo, more of expecting na mag-oo yung tao. Ulleo. Pero same translation lang po siya. Pero dito yung isang difference nga din, yung ulleo is pwedeng statement din. Kasi naka-decide na siya, I will do this action. 이거 먹을래요. Ito yung gagawin ko. Ito yung kakainin ko. So, ayun. So, may difference po ng ganyan. Sana nasagot ko na po yung tanong niya. At gets nyo. Okay. Wait, check lang po ako ng comments. Leoshi, thank you Ma'am Kami. Sana gabi-gabi tayo may live. I'm very sorry po kung hindi po everyday nagla-live ako. Kasi nga, kung kailan lang ako may free time, hindi po ako araw-araw may free time po. So, very sorry kung hindi po araw-araw. Kaya nagpo-post po ako ng schedule weekly para aware po kayo sa available schedule po ng class. You're always welcome po. Yan. So, may 15 minutes pa naman po tayo. Kung okay lang po sa inyo, mag-start na po ako sa chapter 33. Ay, wait lang. Bago mag-chapter 33, dito pa sa EPS book, may chapters po kayo regarding sa Munhwa, sa culture of Korea. Huwag nyo pong skip. Okay? Yung mistake ng iba, siniskip nila to, dumediretso sila sa vocabs, at dumediretso sa grammar, at siniskip na rin itong mga pages na may culture.
Kaya sinasabi ko sa inyo na wag skip kasi dito sa culture, sa page na puro mga information, helpful din po yan sa lifestyle, not lifestyle, sorry. Yung sa culture nga sa Korea, and also vocabulary din po ito. Kaya nahihirapan yung iba sa listening or sa reading ng paragraphs kasi yung laman nun, yung laman ng paragraph or yung laman ng dialogue ay minsan nanggagaling dito. Minsan nanggagaling din siya sa pages na ito, yung may additional information after ng chapter. So per chapter, meron po silang culture chapter or information chapter. Sorry, not chapter. Page pala. So, after every chapter, may isang page tungkol sa culture ng Korea. So, kagaya dito, so, foods for special occasion. 특별한 날, 먹는 음식. So, you can practice po reading long paragraph. Kasi tingnan mo naman po ito. Paragraph naman din po ito. So, para hindi na po kayo matakot sa paragraph, magbasa na rin po kayo ng mga culture pages to practice po. So, let's try practicing reading lang po. Nakikita niyo po ba? Hindi siya naka-center pag nag-zoom. Yan. Okay. So, i-center. Okay. So, 특별한 날 먹는 음식. Reading practice din po ito. So, always try to practice reading din. 여름철 중 가장 더운 때를 복날, ayan yung nasalization rules, 복날이라고 하는데 한국 사람들은 이때 삼계탕을 먹습니다. 여름에는 땀을 많이 흘려서 기운이 없는데 인삼, 밤, 마늘 같은 좋은 재료가 많이 들어간 삼계탕을 먹으면 힘이 나기 때문입니다. 여러분도 힘이 없는 여름날 삼계탕을 드셔보세요. So, mabagal po ako magbasa kasi on purpose ko ginagawa yan. Para kahit mabagal magbasa, try to read and understand. So, dito, may translation naman. Ang pwede nyo pong gawin, sa mga nagsa-self-study po, you can highlight po. So, itong Bongnal, alam po natin, hottest day of the summer. So, yan po yan. Hottest day of the summer. Then, Bongnal. 한국 사람들은, so Koreans. So, pwede po kayo mag-practice na mag-match words, to see kung naiintindihan nyo ba. Kasi pwede rin siyang test. Ita-test mo ang sarili mo. Naiintindihan ko ba talaga yung sentence? Ano ba yung hindi ko maintindihan? Yan lang. Yan lang ang masabi ko. Kasi ganyan po mag-practice din si Son Sing-nim nung beginner po ako. As in, magbabasa lang ako ng mga long paragraph kahit hindi ko maintindihan. Okay lang. Kasi ang purpose lang is to practice reading. Para mabilis ang pagbabasa. Since magte-test nga po kayo, magkukulang talaga kayo sa oras. You have to read quickly. Kaya yung dami naghahanap ng technique kasi mabagal po sila magbasa. Kung mabagal ka magbasa forever, paano ka mag-i-improve? So, to practice reading, punta po kayo sa mga culture pages na ito and read paragraph. Okay. Yan ang suggestion po for self-study students. Kagaya sa akin, kasi self-study din ako, ito po yung ginawa ko para mag-practice and to speed up reading. Para mas mabilis ang reading ko. Ayan. So, nagbabasa ako ng mga paragraph kahit hindi ko na naintindihan. Okay lang. Ang purpose lang po is to practice the speed of reading. So, kanina mabagal po ako magbasa, di ba? Nakasunod naman po siguro kayo. So, kung mabilis na po ako magbasa, 여름철 중 가장 더운 때를 복날이라고 하는데 한국 사람들은 이때 삼계탕을 먹습니다. 여름에는 땀을
많이 흘려서 기운이 없는데 인삼밥, 마늘 같은 좋은 재료가 많이 들어간 삼계탕을 먹으면 힘이 나기 때문입니다. 여러분도 힘이 없는 여름날 삼계탕을 드셔보세요. So, ganito po mag-practice. And then, pwede nyo rin pong gawin. And then, mag-match po kayo ng mga words dito sa translation and sa Korean words, ay sa Korean paragraph to see kung nakikita nyo yung similar words or may kulang ba. Kasi nga, yung translation minsan kulang dito sa EPS topic. Okay. Ngayon, may activity po dito. Gusto nyo po bang i-try yung activity po? I think meron naman akong audio. Kung gusto nyo po mag-activity, pwede yan for the last 10 minutes po. Pag activity po tayo. Ayan, Roy Delcy, nakakabasa na ako pero hindi ako nakakaintindi talaga. Sa case po na yan, yun nga, vocabulary at grammar po ang kailangan po natin. 감사합니다, 선생님 kami. You're welcome po, Abigirsi. Ayan, si Raul Shi naman, nasa Korea na daw po siya. Pero kailangan kasi mahirap makipag-communicate sa mga Koreans. Exactly po. Kaya kahit nakapasa na kayo ng EPS topic, hindi ibig sabihin tapos na kayo sa pag-aaral ng Korean. Once na you're in Korea, dun ka na nakatira at mga kasama mo ay mga Koreans din. You need to learn to communicate po. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral po. Hala, late na ako. Okay lang po, Marlon Shi. Masasave po yung live mamaya. Yun. Wag na sana all. Kayo rin po. Practice lang po. Nag-demonstrate lang si Sonsing Nim to practice reading para mas mabilis din kayo magbasa. Yes po, nakasave po sa videos ko, Maylin Shi, yung previous live classes. Nasa videos din. Okay. So, dito, hanapin ko lang yung audio po ha. Nandito siya. Huwag ka naman maghang. Please, play. Maghang. Sorry po, naglo-load po yung audio. Yan. 32과 EPS 토픽 듣기 듣기. 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. Okay, pinos ko lang po saglit. So, dito sa number 1 to 2, practice lang po tayo sa activity. Numbers 1 to 2. 다음 그림을 보고, ayan yung go, di ba? Yung go meaning finish first action. Tapos na yung first action natin. 다음 그림을 보고, 알맞은 대답. So, 알맞은 대답, modifier po natin. Yung 알맞은, appropriate po ang ibig sabihin to. Minamodify niya yung 대답, which is answer. So, 알맞은 대답, so right answer or appropriate answer. 알맞은 대답, and then 고르십시오, choose. Okay. So, play ko na po ha. Try nyo pong sagutin yung number 1 and 2 sa activity. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 양파입니다. 2. 당근입니다. 3. 감자입니다. 4. 생선입니다. Okay. Ayan. So, ano po yung tamang sagot natin sa number 1? So, nag-listening activity po tayo dito sa book. Ano kaya ang correct answer ng number 1? I think makukuha nyo naman po yan. Okay, ayan, lumalabas na yung mga comments. So, si Uson Rikishi, 2, 2, Kevin, 2, 2, 3, 2. Okay, alright. So, play lang po natin ulit. 무엇입니까? 1. 양파입니다. 2. 당근입니다. 3. 감자입니다. 4. 생선입니다. 2번
bago mag-ibon. Okay. So, yan, sabi ng lalaki, 양파입니다. 당근입니다. 감자입니다. 생선입니다. So, 입니다. So, lahat po yan may 입니다. Yung 입니다 is our O, 입니다. Ang tamang sagot po is ay 당근. So, good job po. So, 당근, carrots. Pag 감자, potato. 생선, isda. 양파, ang 양파, onion, yon sibuyas. 양파. Alright, number 2 na po tayo. 지금 무엇을 합니까? 1, 생선을 굽습니다. 2, 생선을 튀깁니다. 3, 생선을 삶습니다. 4, 생선을 볶습니다. Okay. So, ano kaya ang tamang sagot po dito sa number 2? So, nasa number 2 na po tayo. What do you think is the correct answer po sa activity? Actually, hindi ko na sure kung yung sagot nyo ay para sa number 1 or sa number 2 na. May delay po kasi yung mga comments, so I'm not sure kung galing sa first question or second question yung iba. Okay. Alright, nakikita ko na po yung mga sagot nyo. Alright, to grill, 1. Alright. May 1, may 2, may 4. Okay, 1. Okay, 탄탄시. 1. 마데치, 1. Okay. So, dito, replay po natin ulit yung audio and then type natin yung sagot. 생선을 굽습니다. 무엇을 합니까? 오케이. 1, 생선을 굽습니다. 2, Uy! Ayaw mag-play tuloy. Wait lang po Naghang siya. Yan. 이것은 감자입니다. Wait lang po 2번. 지금 무엇을 합니까? 1, 생선을 굽습니다. 2, 생선을 튀깁니다. 3, 생선을 삶습니다. 4, 생선을 볶습니다. 3에서 5번. Okay. So, 생선을 굽습니다. 튀깁니다. 삶습니다. At 볶습니다. So, yan po ang sabi niya. Yung 생선, yan po yung isda. Dito po, so kung babalikan lang po natin yung chapter, yung action words po natin sa vocabs list, meron po tayong 끓이다, to boil, yung 삶다, to simmer, 굽다, to grill, 볶다, ito po yung stir fry. Kaya nga po, kimchi 볶음밥, kung alam nyo po yung kimchi stir fry fried rice, kimchi 볶음밥, yung kimchi fried rice, di ba po? Yung 볶음, galing po siya sa stir fry. Dini-deep fry mo ba yung rice? Hindi. Yung 튀기다, yan po yung deep fry natin. So, yung 볶다, yan yung stir fry. So, 볶다, so kimchi 볶음밥 ay stir fry din yung rice. Yan, so 볶다, 튀기다. Ayan, balik po tayo sa activity. Sumama yung annotations ko. Yan. So, 생선을, ang tamang sagot po ay dapat 굽습니다. Kasi grilling po. Ayun, may apoy kasi. So, 굽습니다. Yung 튀깁니다, yan po yung deep fry natin. Yung 삶습니다, nakasimmer po siya sa tubig. At 볶습니다, yan yung stir fry po. So, 볶습니다. Okay. So, good job po sa iba. Next, activity, listening pa rin. O, try po natin. Numbers 3 to 5. Kita nyo po? Okay. So, 이야기를 듣고, 이야기 is story. Story or conversation. 이야기,
story 듣고, so listen to the conversation, listen to the dialogue muna bago sumagot. So, 이야기를 듣고 질문에 in the question 알맞은 대답, so correct or appropriate answer, please choose, 고르십시오. Okay, so sa iba, ang suggestion ko, kung kaya nyo naman, basahin nyo agad yung question. Okay, isang technique po sa pagsasagot ng listening exam is to read the question and read the answers para may idea ka na kung ano yung possible magiging content ng dialogue. Okay, hindi mo pa alam kung ano yung dialogue eh. Kasi magpe-play pa lang yung audio. So, habang naghihintay ka na mag-play yung audio or magsa-start ng audio, during the instruction part, per audio may instruction. Magsasabi sila ng instruction. So, ito pa, numbers 3 to 5, nagsasabi siya ng instruction, di ba? So, number 3, 4, 5, kung kaya nyo, I'm not saying na lahat pwedeng gawin to, pero depende po sa tao. Kung gusto nyo, basahin nyo agad yung question and mga answer. Okay? So, you have a clue, idea, ano magiging topic or subject of the conversation. Okay, so sige, play ko na po yung numbers 3 to 5. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 4번. 김치찌개는 Okay. Okay. So, naintindihan nyo po ba? Ano kaya ang tamang sagot po dito sa number 3? Kung kaya po natin. So, dialogue po siya sa number 3. 이 사람은 왜 한국 음식을 좋아합니까? Bakit ang tao na ito gusto niya ang Korean food? Bakit? So, dito yung bakit, hahanapin natin yung reason, di ba? So, bakit niya gusto ang 한국 음식? So, we will look for the answer based sa question. We'll look for the answer. Number 1, 한국 음식은 시고 답니다. Number 2, 한국 음식은 맵지 않습니다. Number 3, 한국 음식은 맵지만 맵지만 맛있습니다. 한국 음식은 싱겁지만 맛있습니다. Sorry, hindi ako sure dito sa 시고답니다. Kung tama ba yung 시고답니다. Check lang po ni Sansing님. Sige, send na po kayo ng answer sa comments. To double check lang ni Sansing님 ang 시고답니다. 시고. 진짜? Okay. Nakita na ni Sanjingnim. Kaya hindi ka na-gets. So, 시고 in 답니다. Galing po sa 시다. 시다, sour. Ayan po. So, 시고, go, alam nyo na po, end. So, 시고, tapos 답니다. Galing po sa 달다, sweet. Ayan, so sa number 1, sour and sweet daw. Number 2, 맵지 않습니다. Ano po ulit yung 지안? Yan po yung negative, di ba? Hindi. So, 맵지 않습니다. Not spicy daw. So, not spicy, 맵지 않습니다. Ito, 한국 음식은 맵지만. Ang 지만, opposite idea. So, ito, nagsabi siya ng verb or adjective, tapos opposite yung second sentence. So, dito, 한국 음식은 맵지만. So, Korean food is spicy, but other describing word. So, anghang siya, 맵지만, masarap. So, it's spicy. Usually, spicy, pag masyadong spicy, di ba, negative feeling po yun. Ay, ang hanghang. Manghang. Pero,
masarap. So, it's spicy but it's good. So, spicy but delicious. And then, 싱겁다. 싱겁다 is bland, walang lasa. 싱겁다. So, 싱겁지만 맛있습니다. So, bland but delicious. May ganyang pagkain kasi na parang walang masyadong lasa kaya naglalagay tayo ng toyo or nagdagdag tayo ng patis. May mga pagkain tayong ganyan kagaya ng tinola. May alam ko naglalagay pa sila ng toyo sa tinola. But anyways, usually ang tinola 싱겁다, bland, pero masarap naman ang tinola. Okay. So yan po, same grammar po siya. Yung 지만, so yun nga, verb or adjective, but second verb or adjective. So, I do this action or it is this adjective, pero opposite idea, you're giving new information, opposite describing word. So, bland siya, pero masarap naman. Okay, yan yung 지만. So, dito, balik po tayo sa audio. I-replay po natin yung dialogue. 해요. 한국 음식을 수피카 씨는 Okay. So, ita-transcribe ko po yung dialogue para mas kita nyo yung mga words. Okay? 3번. 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. Ang bilis nila 4번. magsalita, no? 정말 Wait lang po, ha? 좋아해요. 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 4번. 김치찌개는 어떻게 만들어요? Okay. So, sa EPS topic, pag may dialogue, palaging 남자, 여자. Always guy and girl. Okay? Usually, 99% guy, girl. So, 남자, 여자. So, yung 남자, sabi niya, 수피카 씨, 한국 음식을 좋아해요? Do you like Korean food? Wala masyadong space. Yan. Tapos yung sagot niya, 네, 정말 좋아해요. I really like it. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. So, ang tamang sagot po natin ay 3. I think majority naman sa inyo nakuha nyo po yung sagot. Spicy, but masarap. Yes po, Genesis Shi. Okay. Ayan, so 맵지만 맛있어요. Sabi ni girl. So, ang sagot po ay dapat 3. Ayan. So, I think, sorry, hindi po ata kaya hanggang number 5 kasi 9:40 na. So, kakain pa si Sanjing ni Me. So, hopefully, nakatulong naman po itong class. Nasa chapter 32 lang po tayo. Hindi po tayo nakaabot sa 33. Sa next live, siguro sa next schedule, pag magsa-schedule na ako ng EPS topic ulit, chapter 33 na tayo mag-start. Okay? Okay, thank you so much and fighting po sa lahat na mag-e-exam tomorrow or sa susunod na linggo. And yes, see you sa Saturday na po. Annyeonghaseyo! Bye-bye po!